Formal nang sinimula ng Pilipinas ang ASEAN 2026 chairship sa pagharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum. Isinusulong naman ng administrasyon ang pagtugon sa red tape at pagkalap ng investment sa mga non-traditional trade partner nito. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Bansang bukas sa mga negosyo at destinasyon ng mga investor. Diyan nakatutok ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maipresenta ang Pilipinas bilang business-friendly na bansa, kasabay ng pag-upo nito bilang host at chair ng ASEAN ngayong taon. I'm here to do these structural changes so that the Philippines becomes more investment-friendly. Sa ginawang ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, inilatag ni Pangulong Marcos ang mga reformang ipinatupad at isusulong ng administrasyon upang mahikayat ang mas maraming negosyante at mapaunlad pa ang ekonomiya ng bansa. Numero 1 rito ang pagtugon sa bureaukrasya at paglaban sa red tape. And we are minimizing now the necessary contact between the citizen and the government for anything that they do. And we are relying very much on the new technologies, on the internet. And for us, that is a godsend. And we fully intend to make full use and maximize the use of those technologies. And we now have what we call the eGov app, which is an application which allows you over the internet to get in touch with different government agencies, and in that way do your business online. Tinututukan ni Pangulong Marcos ang stability o pagpapatatag ng ekonomiya ng bansa sa epekto ng geopolitics at iba pang hamon gaya ng pandemya sa pamamagitan niya ng pagpapalawak ng trade partners. I describe it as that we have to engage non-traditional suppliers, non-traditional investors to be part of the Philippine economy. Target ng administrasyon na pataasin pa ang pakikipag-ugnayan sa European Union at Latin America, habang lalo pang pinalalago ang pakikipagkalakalan sa France at Canada. Bilang chair ng ASEAN, nanawagan si Pangulong Marcos na mas paigtingin ang kooperasyon upang maibalik ang ASEAN bilang pangunahing puwersa sa pandaigdigang ekonomiya, habang pinamumunuan ng Pilipinas ang regional bloc ngayong taon. Hinikayat ng presidente na palakasin pa ang supply chain o paggawa ng mga produkto at paghatid ng serbisyo. Sa ngayon, tinatayang 23% lamang ng kabuang kalakalan ng rehiyon ang nagaganap sa loob ng ASEAN, habang 77% ay sa labas ng rehiyon. Ang pagpapalawak aniya sa kalakalan sa loob ng ASEAN ay magpapalakas sa katatagan at kakayahang makipagkumpetensya ng rehiyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.